So, tatalakayin po natin yung last part, yung pong part 3 ng ating pong breaking generational curses. So, we want to reclaim and release God's blessing upon us. So, ngayong umagang ito, salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat nandito na po tayo sa bago natin iiwan ang 2020 dahil mamayang gabi, alas 12 po ng midnight po ay mag-January 1 na. Sana po ang karanasan po natin, lahat ng mga issues natin ng 2020, lahat ng mga legal accesses ng Kingdom of Darkness, lahat po ng mga hindi magaganda nating mga lifestyle, hindi po magagandang naka-align sa plano ng Diyos na mga ginagawa natin, lahat po ng mga dahilan kung bakit hindi tayo naging matagumpay, hindi tayo naging prosperous, hindi po tayo nag-develop, hindi po tayo naging victorious, hindi po tayo naging blessed, na-bless nitong 2020. Ano man yung nag-cause niyan, ikaw o ang kaaway, ano man yung mga bagay-bagay na disobedience natin sa Diyos, may we by this time leave them behind us. At hingin natin ng sorry sa Panginoon Diyos ngayon sapagkat gusto natin ng blessing ng Diyos sa 2021. Katulad po ng mensahe natin last Sunday, kung natatandaan po ninyo, ay hinihingi po natin na sana po ay bigyan tayo ng Diyos ng kakaibang taon itong taon na ito, which is greater year for PCC. Amen? So, magkakaroon ka lang ng greater year kung ibahin mo yung mindset mo. Lahat ng stronghold ni Satan na nilagay sa isip mo na ikaw ay ganito, hanggang dyan ka na lang, wala kang kwenta, hanggang wala kang mararating, ikaw ay kasi ganito ka lang, lahat ng mga malimong perception sa sarili mo, may Jesus deliver you from those things. Friends, kung ang pinangahawakan mo ay yung kinalakihan mong pamilya, yung kultura mo, yung education mo, at yung mga nangyari sa paligid mo, kaya kung bakit hindi ka makapag-move on, hindi ka mag-prosper, ang dalangin ko sa Panginoong Diyos, mawasak lahat yun at ikaw ay ma-release ng Panginoong Diyos sapagat meron siyang greater purpose, plan, and will for your life. In 2021, magiging greater year lang ito kung ikaw ay na-release. Pero kung nabubuhay ka pa rin sa sarili mong pananaw sa sarili mo, babalik ulit yung nangyari sa inyo noong 2020 sa 2021 at mas malala pa. Ito po ninyo yun? So, kailangan ma-release. Sabi nyo nga po, release. So, as I begin, I just want to share this to you. I remember around 30 years ago, I was only 21 years old nung nagpastor ako ng isang church. At yung pinagpastoran kong church ay galing sa isang church na every year, twice silang nadi-divide. So, ang ginawa nung naging pastor nito na ang ginawa nitong nagsisilong pastor nito ay pinagpupuntahan niya itong mga miyembrong ito galing sa mga na-divide na church. So, nung kinuha niya sila, at pagkatapos ay merong pinagdaanan itong church na ito, at pagkatapos nung napunta ako sa kanila at pinagpastoran ko sila, alam po ninyo, ilang taon din na talagang hindi umuusad ang gawain, laging gustong i-divide ng mga miyembro yung church lagi. And they fight the pastor, they want to control the pastor, gusto nila akong kontrolin, gusto nilang topic ang nasusunod, silang nasusunod sa pananalapi ng church, gusto nila sila in control, ginawan po nila ako ng kung ano ng mga kaso. Then, ang sabi ko, something is wrong with this church. And then, I thank God in 1994, ay dito ko po unang natutunan itong, nakita ko na ang labanan pala natin ay hindi po relihiyon against relihiyon. Hindi po pala yung paglilipat ng isang tao mula sa relihiyong ito, ililipat mo siya sa Baptist. Doon po na-realize na ang labanan pala natin is spiritual battle. It's about kingdom against kingdom. The kingdom of Satan, the kingdom of darkness, and the kingdom of Jesus, the kingdom of light. Ang sabi niya sa Colossians 1:13, who hath delivered us from the kingdom or force of darkness unto the kingdom of light, unto His Son. The kingdom of His Son. So kapag na-born again ng tao, lumilipat siya hindi po sa church, hindi po sa relihiyon. Lumilipat siya sa kingdom ng Diyos. Kaya ang sabi niya, except a man be born again, he cannot see or he cannot enter into the kingdom of God. So it's all about the kingdom of God pala. From the very beginning in the book of Genesis hanggang sa huli, it's about kingdom, tapos yung kingdom ni Jesus Christ. Yung local church ngayon, hindi ito yung boss, hindi ito yung starring.
Yung local church ay medium niya pala ito. Ito yung kanyang magiging tool para i-advance yung kingdom of God sa mga tao sa pamagitan ng kapag pumasok ang Holy Spirit at pagkatapos yung government ng kingdom of God, yung salita ng Diyos ang ipapamuhay natin. And with the Holy Spirit, then we can therefore make Jesus as Lord of Lords and King of Kings in our life. Nakukuha po ninyo. So, doon ko nakita ngayon na kaya pala ang mga miyembro nag-aaway-away, ang mga pastor nag-aaway-away, ang church against church, parang hindi magkakakampi, parang magkakaaway na church. Ginagawa pala yan. Akala ko normal yan. Akala ko normal na dapat ang mga Baptist laging separated yan, laging nag-aaway-away, nag-iwalay. I came to realize na hindi pala normal yon dahil ang prayer ni Jesus Christ sa John 17 is supposed to be, we need to be united. Amen? So, nung nakita ko yon, alam po ninyo, I started to what? Find out what is causing this curse in our church. Hindi siya nagpambihira, pambayad na lang namin na 5,000 sa bahay, hindi pa kami makabayad. 2,500. Yung singsing naming mag-asawa, lagi nasa sanglaan. Ang hirap-hirap ng buhay, hindi kami makausad. Yung mga miyembro hindi mag-grow. Sunday church Christians lang sila. So, it's hard to grow. Then I came to realize na merong pong oppression ang enemies sa church na ito. At ginagamit niya yung mga Kristiyanong hindi nag-grow sa kanilang pananampalataya. And sometimes, na-oppress ako madalas ng diablo. So, when I realized that, and then I learned how to use the Word of God and the instruction of Jesus Christ, that in my name ye shall cast out demons, ang sabi niya. So when I started doing that, hindi ko po ginagawa ng ibang mga churches na pupunta ka sa isang plaza, magre-review ka doon, tapos magpi-pray over ka doon. Hindi ganun, kundi I did it individual basis and daily basis of praying in my mind, in my heart. I did not go to people and rebuke them in Jesus' name, lumayas ka. No, not like that. But then it became so effective because I fought my battle on my knees. Nagkaroon ako ng sarili kong prayer room, and then there I pray for God's deliverance for these people. And then alam po ninyo, nung natapos po yan, hindi ko naranasan ni minsan na ma-divide ang church. Lahat ng mga lumalabang mga miyembro na may problema, God was the one who is dealing with them at unti-unti silang tinatanggal ng Diyos. For 14 years na pinagpasalong ko yung church na yan, the Lord blessed the church. So when I came up here, ang nakita ko naman, nagpapalaki na ako ng anak, nakita ko naman na yung mga anak namin, ganun din, meron silang problema. So ito ngayon ang aking pong encouragement sa inyo ng mga pastors and even kayong mga young people. Trabaho ka ng trabaho, wala ka ng iipon. Trabaho ka ng trabaho, wala kang consistency sa trabaho mo na parang lagi kang mainipin, madali kang mapagod sa trabaho na wala ka namang direction, wala ka namang nararating. Ibig sabihin, merong oppression coming from the enemies kung wala kang nararating. So I want you to be very, very sensitive. Alamin mo kung ano yung mga naging legal access ng kingdom of darkness sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa business mo, o kaya sa ministry mo. Baka kasi may pinanggagalingan yun, kaya ganyan ka, hindi ka ma-develop, hindi ka mag-prosper, hindi mo marating yung potential mo, lagi kang mainipin, lagi kang walang nararating, lagi kang bankrupt, lagi kang hindi ganun ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kasi ang ganda ng plano ng Panginoong Diyos. Tingnan nyo ha. Ang sabi po niya rito sa Ephesians chapter 3:20, ganito ang sabi niya. Ephesians 3:20, supposed to be ganito ang isang mananampalataya. Now unto him that is able, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Nakita po ninyo yan? Wala kang hihingin or dream na kaya mong lampasan ng Diyos. Sabi niya, hingin mo, isipin mo kung ano yung gusto mong hingin sa akin. Sabi niya, lalampasan ko yan and I am able. Pero bakit hindi nangyayari yung mga yan? You know why? Because might be, that's why merong naghihinder doon. Tama po ba yan? May naghihinder. So hanapin niyo sa mag-asawa, kung minsan yung unharmonious relationship between husband and wife is the reason why meron pong hindrances sa prayer natin. Kaya hindi tinutugon ng Panginoon Diyos. So, either na may oppression, I'm saying this or obsession, or yung tinatawag natin na curse. So, tignan natin yan So, tignan natin, itutuloy natin mabuti ito. So, after the fall of men, nung malaglag ang tao sa kasalanan, at pagkatapos po ay nandito na po ang mga
mga angels sa langit na one-third na naging demons, naging wicked sila. Yung iba po ay nandun sa impyerno, pero yung iba po ay nagkalat dito sa paligid, dito sa taas natin. Yan ang sabi ng Ephesians. So anong ginagawa ng mga demons nito? Ang ginagawa nila is dahil wala na yung Holy Spirit sa sa katawan ng tao, dahil nag-depart ang Holy Spirit nung nalaglag ang tao sa kasalanan, ang mga espiritu ngayon ay naghahanap sila ng matitirhan nila kasi kailangan nila ng flesh, ng body para maging legal sila sa kanilang magiging operasyon dito sa lupa. Kaya kita nyo, ang ginawa una ni Satan, hindi siya makapasok sa tao kay Adan at Eva sapagat wala silang kasalanan. Nandun pa yung Holy Spirit. Pumasok po sila sa ahas. Nakuha po rin nyo? And then, nung pinasok ni Satan yung ahas, na-deceive niya yung tao, magmula noon, nung umalis ang Holy Spirit, namatay, sabi niya, namatay ang tao, ibig sabihin, naging dysfunctional, naging nahinto ang operation ng yung ability ng spirito mo to communicate with God. So yung soul and body mo na-corrupt. So ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga demons ngayon, naghahanap sila ngayon ng mga tao na papasukan nila. Kaya meron tayong tinatawag na obsession, oppression, and possession. Kaya kung papasinin ninyo, sa Genesis chapter 6, marami po siyang na-possess na tao, ang mga evil spirit. Hanggang sa panahon ni Lot, tama po ba? Yung mga tao sa Sodom and Gomorrah, gusto nilang asawahin, rapin yung mga angels. Nakita po ninyo yung wickedness sa puso ng tao. Ano yon? Kasi po, hindi lang sila na-obsess, na-oppress, kundi na-possess ng mga evil spirits. So yun ang nangyari. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Kaya nga, ang ginawa niya doon ay ginudge niya ang mundo ng flood. Tapos nilinis niya, na-preserve itong lahi ni Noah. Pero from then on, nagpatuloy na naman ang kasamaan sapagkat nga po ay hindi pa totally delivered ang tao sa kanila sa kingdom of darkness, sa mga evil spirits. So, kaya ang sabi niya, and we know that we are of God, and the whole world lieth in darkness. Kaya ang mundong ito ay nakasadlak pa rin sa karumihan, sa kasalanan, because of the kingdom of darkness, yung unseen forces na nagtatrabaho sa mga tao. At alam po niyo yan sa pamilya, sa mga churches, sa relihiyon, sa edukasyon, sa politika, sa lahat ng aspeto, ano po, na masasabi natin yung tinatawag natin world system. Kaya ang sabi nga ni Jesus Christ, go ye into all the world, meaning to say to the world systems. Kaya dapat ang mga Christian, kung saan ka nagtatrabaho, kung saan kang gobyerno, department ng gobyerno nandyan, doon ka dapat nag-evangelize. Sapagat nandun yung kingdom of darkness. Dala-dala mo yung kingdom of God sa puso mo. At nandun yung King of Kings and Lord of Lords. Amen? And we as the church, as we try to share the gospel to them, people will be born again. Because except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. And he cannot see the kingdom of God. So dapat makita natin ngayon yan. Now, kaya ang sabi niya dito sa chapter 2 ng Genesis, ng Ephesians, nung nakaraan daw na hindi tayo saved, we walk according to the course of this world. Be not conformed to this world, di ba? According to the system of this world na possess at kontrolado ng kingdom of darkness. According to the prince of the power of the air. Nakita po ninyo? Kaya kita nyo na lang sa mga trabaho ninyo, pag nagtatrabaho ay utakan di ba, no? Yung mga empleyado, yung crab mentality, nag-aagawan ng posisyon. Tama po, nagsisiraan. Tama po ba? Yung mga nasa posisyon naman, inuutakan yung mga kawawang empleyado, pagkatapos hindi pala riniribit yung mga pambayad sa mga benefits nila. Bakit may ganung karumihan sa politika? Bakit maging sa lahat ng systems ng gobyerno? Bakit po? Even inside our family, wickedness is so prevalent. Even in our churches, tama po ba yun? In organization, bakit po? Because there is an unseen enemies trying to manipulate, oppress, and control our minds. Nakuha po ninyo? Pag save ka na, of course, hindi niya kanya na kayang i-possess. But he can oppress you and he can instigate you to disobey God. So meron pong prince of darkness. Ito po yung king ng kingdom of darkness, si Satan. Nagtatrabaho siya sa mga anak na mga masuwayin. Kaya tingnan nyo, tandaan nyo mabuti yan. Pag sumuway ka sa Diyos, hindi mo sinunod yung utos niya, hindi kanya kayang isumpa, pero pwede kanyang itulak doon sa cursed position. Nakuha po ninyo? Papaliwanag kong mabuti sa inyo yan. So a generational curse is disobeying God's
commandments by sinning against His laws. It is also worshiping anything other than God. Kaya nga kapag hindi mo na sinusunod yung commandments ng Diyos, ang susundin mo yung commandments ng flesh mo, yung command ng flesh mo. Tama? So, hindi siya, ang sasabihin mo, ang sasambahin mo, either na yung sarili mo o tao. Nakaka po ninyo? O kaya bagay. So, magkakaroon ngayon ng curse yun. Sabi na, generational curses are weaknesses or tendencies that are handed down to us through the generations from parents or members of our family. Kaya kung yung mga unang naging magulang natin noon ay masyado silang disobedient sa Panginoon, they don't worship God, at pagkatapos marami silang mga kasalanang pinagagawa, pwede pong maipasa sa atin ngayon yan. Ayun ang sinasabi ko palagi sa inyo. Magtataka itong mga kabataan nating mga anak na ngayon na patanggap naman natin sila, pero bakit hindi nila maiayos yung buhay nila? Bakit yung mali ang ginagawa nila? Bakit yung mga pangit ang iniisip nila palagi? Bakit sila nagre-rebelde? Bakit hindi natin makita yung gusto nating makita sa kanila? Why? Because may pinanggalingan sa una. Nakuha po ninyo? It is a generational curse. Sabi ng Panginoon, "Behold, I set you before this day a blessing and a curse." So, ang source po ng curse at blessing ay ang Diyos. Katulad ng sabi niya, Adan, Eva, eto, pwede niyong kainin. And then, mag-bless kayo, magpapatuloy ang buhay ninyo at plano ko sa inyo na go ye, na sabi ng Panginoon Diyos na have dominion all over the world. And then sabi niya, pero pag kinain niyo itong bawal na ito, sabi niya, kayo ay walang pagsalang mamamatay, may curse. So nakita niyo, siya ang nag-set niyan. A blessing if you, what? Obey the commandments. Okay? Ang kausap niya rito, pamilya, ha? Hindi po gobyerno, hindi educational system, kung ano, the institution ng family. So he is talking about you, husband, and you, wife, and your kids. Sabi niya, kung susundin ninyo ako, blessing, sabi niya, yung commandments ko. But a curse if you will disobey my commandments. Nakikita po ninyo ito? Kaya ang sabi niya ngayon, kung babasahin niyo yung Exodus 22, pag naman gumawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan, any graven image, at sinamba mo yun, ang sabi niya, yung iniquity mo, ang sabi niya ay dadalawin ng Diyos mula sa first, second, third, hanggang fourth generation. Kaya siya tinatawag na generational curse. Okay? Disobedience mo sa commandments ng Diyos, and then yung sumamba ka sa ibang Diyos, maliban sana sa Diyos na yan. So, paano natin makikita ito? Tingnan nyo, ha? God as a source of curse, ang purpose niya, kapag ka nag-disobey ka, nilagay niya para makuha niya yung attention mo at bumalik ka sa Kanya. So, ibig sabihin, pag hindi nagiging prosperous, hindi nagtatagumpay, hindi nangyayari yung mga hinihingi mo at dinidesire mo, ibig sabihin, you are disobeying God. Nakuha po ninyo? Kasi, ang tagal-tagal na eh. O, siguro hinihintay lang ng Diyos. Pwede rin naman kung minsan dinidelay ng Diyos dahil tinaayos pa niya yung karakter mo, dinidevelop ka niya. Kasi yung hinihingi mo, hindi mag-reconcile dun sa kakayanan mo. Pero kung pambira, ang tagal-tagal na ganun at paulit-ulit yung ginagawa mo, walang nangyayari sa mga ginagawa mo, sa makatwid, hindi na lang yung dinidelay lang ng Diyos, hindi ka lang niya dinidil. Baka meron nagko-cause noon na curse o kaya ay oppression. Naiintindihan po ninyo? Kasi ang sabi niya dun I will make thee a great nation, I will bless thee and make thee thy name great, thou shalt be a blessing, I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Nakuha ninyo? Tama po ba nang sabi ng Bible? Ang sabi niya ay, he that spared not his own son, how much more freely give us all things. Tama po ba yun? If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, what? Shall be added unto you. Pag hindi nangyayari yun, ibig sabihin merong pinanggagalingan yun. Nagigets po ninyo? So, and in thee, all families of the earth shall be blessed. So, supposed to be, ikaw, magiging blessing ka sa ibang pamilya. Nakuha po ninyo yan? So now, so ang source and causes of blessings and curses, katulad ng sabi ko sa inyo, basahin nyo ang buong Deuteronomy chapter 28. Napakaganda po yan. Makikita nyo dyan na eto ang gusto ko, blessing. Ayoko dyan. Basahin ko lang sa inyo yung first two verses ng chapter 28. Ganda. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. Tignan nyo ha. Kung susundin mo ang kautusan ng Diyos, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, and observe
to observe and to do all His commandments which I command thee this day. Anong sabi niya? That the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee. Darating tong blessing nito. Ito pang maganda. And overtake thee. Hindi lang darating sa iyo yung blessing, kundi hindi mo pa hinihingi yung blessing, i-overtake ka niya. Ito na yung blessing. Nakuha po ninyo? If you seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang galing, amen? Sabi niya, blessed thou be in Baguio City, and blessed thou be outside Baguio City. Sabi niya sa verse 3, ang linaw eh. City, di ba no? Dapat kung nasa Baguio City ka nakatira, Orly, dapat bless ka ng Diyos. Di ba, Sandro? Tapos paglabas mo ng Baguio City, bless ka din ng Diyos. Ang bigat ito. Pero tignan nyo ito, God mabi. Verse 15, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe and do all His commandments and His statutes. Sabi niya, which I commanded this day. Ano sabi niya? That all these curses shall come upon thee and overtake thee. And then, cursed thou be in the city. Ang hirap naman yan. Ikaw ay pabigat pala sa Baguio City pag hindi ka blessing sa Diyos. Kaya lahat ng mga Kristiyano na ang pinipilit nila yung gusto nila, hindi yung plano ng Panginoong Diyos. Ang bigat. Sabi nyo nga mabigat. So I challenge all BCCians, let's be delivered today kung meron mga oppression at curse ang kaaway sa atin. Amen? Let us claim the blessing of God upon us. Sabi niya rito, as the bird by wandering, kaya yun daw pong ibon na pagala-gala, and the shallow by flying. Alam niyo yung shallow, ibig sabihin niyan ay yung pong trap. Pagkapagala-gala daw, engot-engot yung ibon, matatrap siya. Nakuha niyo? So, ganun din daw yung curse. Coastless shall not come. Yun daw sumpa, hindi mangyayari kung walang coast. Ibig sabihin nun ay dahilan. So, ipipinpoint mo kung ano yung pinagdadahilan bakit hindi ka umaasenso, bakit hindi ka nagpo-progreso. Ako noon, nung nakita ko yung ministry ko, bakit hanggang ganun lang? Bakit ganun hindi ako makabuo ng team, hindi ako makapag-progreso? Bakit ganun laging mailap yung mga miyembro, laging nag-aaway-away? There must be something wrong. At ang unang-unang dinil ng Diyos, ako, yung asawa. Kasi ang pinanggagalingan pala naming mag-asawa, galing kami parehas sa broken families. And our parents disobeyed God. And so we have to cut the curse. And then, yun nga po, natatandaan ko nun, yung sinishare ko sa inyo nun, maging yung aking anak na si Jaire, nag-desire siyang magpakamatay. He wants to commit suicide because of my foolishness as a pastor and father. Sabi ko, nagkakaganito yung pamilya ko. Kaya po pala ay meron pong oppression ng kaaway. So doon namin dinilyan, ang ginawa po namin, pagkagaling ko ng States last time, tapos kinuha ko, nung sinalubong ako ng pamilya ko doon sa airport, pumunta kami sa isang Airbnb at tumira kami ng ilang araw doon. Tapos doon ko hiningi ng tawad sa mga anak ko, sa asawa ko, lahat ng ginawa ko na hindi tama nung nakalipas, renounce ko yun. At pagkatapos sinabi ko sa kanila kung ano yung pinagalingan ng pamilya ko, na ganito ang pamilya ko noon. And then ganun din si mama nila sinabi. And then lahat ng mga traces na magiging legal access ng kaaway, sinurrender namin sa Panginoon Diyos and kinat namin to, pinag-pray namin. And in Jesus' name, we got delivered. And after that, wow, nakita namin yung mga anak namin, bigla silang umusbong, bigla silang nagkaroon ng direksyon, nakikita nila at naririnig nila kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. They are not perfect kids, but they are now improving by the grace of God and growing to be like Jesus. And we've never experienced so blessing in our lives bilang pamilya. So God is good, amen? Alam po ninyo ngayon, hindi sa experience natin sa BCC, pambihira, hindi problema ang church building. Meron kila Kuya Willie, meron doon sa Ferguson, meron doon kila Kuya, meron tayo doon sa Ken Road, tama? Meron tayo dito no? Lourdes. Tapos meron tayo doon sa Duntogan. God just provided not only people but even places to worship God. And then, alam niyo, itong panahon ng pandemic, dapat ito yung taghirap eh. Pero ito yung panahon na God prospered me. Dito ako nakapag-ipon ng konting ipon ko sa bangko. What is that? Because when you be released from those oppressions and curses of the devil, I tell you, the blessing of God will start be releasing upon you.
Pero kailangan mo makita kung nasaan yung pinanggagalingan ng mga disobedience o kaya baka sumamba ka ng bagay o tao. O kaya sumamba ka sa sarili mo. Halimbawa, halimbawa sa Orly na hindi yun ang gusto kong mapangasawa mo. Ito ang gusto kong mapangasawa mo. Kaya mong i-give up yun sa Diyos? Kung hindi, sinasamba mo yung babaeng yun. Nagets mo? Kita mo si Abraham noon, sabi ng Abraham, sunugin mo yung anak mong yan. Gusto ko siya. Tinesting ng Diyos kung ang Diyos ni Abraham, yung batang yon o siya. Kaya tingnan mo, baka may Diyos ka na. Tama? Baka ang Diyos mo, yung gadgets mo, yung mga games na nandyan na hanggang ngayon, ang tigas ng ulo mo, ayaw mong i-give up sa Panginoong Diyos yung mga video games na yan, na mas marami kang oras na nandyan sa mga games na yan kaysa sa Diyos. Naintindihan niyo yan? I'm not saying na all of those videos are wicked. I'm just saying is, baka naman, yun ang ginagamit ng Diablo, kaya wala ka ng time para manood ng daily intercede, wala ka ng time para itipon mo yung pamilya mo, at magbasa ng Bible, at ipag-pray mo yung buhay mo. Nakita po ninyo yan. So now, meron pong pinanggagalingan ang curse. Nakuha po ninyo? So, si Satan, hindi kanya kayang i-curse, pero pwede kanyang i-instigate, pwede kanyang itulak, i-tempt, i-deceive para mag-disobey ka sa Diyos, para mailagay ka sa position ng disobedience, para magkaroon ng curse. Because God set the blessing and curse. Kaya sabi niya rito, be angry and sin not. Dahil ang isa sa mga entry gates ng pagpasok natin sa disobedience sa Diyos ay ano? Angry. When you are angry. Tama po ba yun? Anger. So, let not the sun go down upon your wrath because, sabi niya sa 27, neither give place to the devil. Big sabihin, maski save ka na, hindi ka niya kayang i-possess, tirhan, pero pwede mo siyang bigyan ng lugar. Nakuha ninyo, you can give him place in your life. In your soul life, yung emotion, mind, emotion, and will mo. At saka sa 5 senses mo. Kaya tatandaan mo, maging si Adan at Eva noon, hindi pa sila nalalaglag sa kasalanan, nandun pa rin ang Holy Spirit, pero meron silang free will to exercise. They can choose what they want. So, ang tinira ng Diablo, hindi po yung spirit. Ang tinira niya ay yung 5 senses at saka yung soul. Yung mind, emotion, and will. Kaya nung nakita ni Eva na ang sarap nito nag-decide siya ngayon, nag-will siya, yung decision factor niya. So, she exercises free will. And then, nung kinain niya yon, nung tinats niya, kaya sabi niya, touch not, taste not, di ba? No? Nung kinuha niya yon, boom! Anong nangyari? Nakita niya, nasa ilalim na siya ng curse. So, the devil cannot curse you, but he can instigate you. Kaya mga sa mga boyfriend, girlfriend, sinasabi ko sa inyo, touch not a woman. Pag hinawakan mo ang babae at pagkatapos ay natikman mo yan, ganoon din ang babae, sasabihin ko sa inyo, papasok kayo sa position na makikurse kayo. No? Mabigat. So, yung gateways ng demonic spirit ay ito po. Generational iniquity, patterns of sins, I should say, occultism, okay? Sexual sin, abuse victim, yung mga naabuso, ay pinapasok po ng Diablo yan. Kung hindi ka saved, kaya kanyang i-possess. Kaya nga meron mga abuse na nagiging abusive sila. Pag sinabi ng evil spirit na patayin mo yan, gaganti sila, papatay sila. Nakuha po ninyo yan? Nakita ko itong si Nguyen kasi yung pulis na bumaril ng mag-ina. Kung hindi niya na, kung walang evil spirit na nagdidikta sa kanya, hindi niya magagawa yon. Kasi normal human being siya. Pero ba't nagagawa niya yon? Sanay na sanay siya. Sapagat merong manipulation. Siguro nung bata siya, may naipasa sa kanyang pamilya. Nakuha ninyo? Manipulation. Kaya po, nakikiusap ako sa mga magulang. Sa akin, kinakausap ko ang sarili ko bilang pastor, you do not manipulate any people. Dahil pag manipulate mo ang tao, nakakapasok ang Diablo sa isip nila na kawawa sila, hindi sila mag-excel, nagkakaroon sila ng poor self-image sa sarili nila. Kasi they are being manipulated. Lagi silang kinukontrol na ganyan. Kaya yung mga anak na kinukontrol, yung mga members na kinukontrol, yung mga asawa kinukontrol, yung mga trabahador na kinukontrol, na-oppress, alam po ninyo yun, hindi po normal yun. Kaya walang taong gusto niyang i-control siya ng ibang tao. So kung ayaw mo na ikaw ay kinukontrol ng ibang tao, huwag mo rin kontrolan ng ibang tao. Kaya kayong mga mag-boyfriend, girlfriend, ngayon pa lang, mag-isip kayo baka controlling kayo masyado. You cannot control anyone. Kayo namang mga lalaki, kung alam ninyong kontrolin yung babae, iwan mo na yan. Sapagkat hindi maganda ang pupuntahan mo sa hinaharap.
Pero kung mag-uusap kayo ngayon, upo ka dyan, upo ka dito, bakit controlling ka? I-trace natin, baka naman merong panito, merong curse ito o oppression ng Diablo, kaya ka ganyan. Kasi ayoko ng relasyon na kinukontrol mo ko, kailangan hindi rin kita kontrolin. We need to submit to one another bago kayo mag-asawa. Naintindihan niyo yan? Kasi pagka nagkaasawa na kayo, ala ng tigil na away yan because you have the access, the devil have the access into your mind. So manipulation is very sensitive. Traumatic experiences, ito yung mga nakaranas ng mga tragic na mga karanasan sa buhay. Ito po ay pwede pong maging access ni Satan para pumasok siya sa mind ng tao. And then ungodly beliefs, ito yung mga paninindigan mo na hindi naman maka-Diyos at wala sa salita ng Diyos. And then curses, yung mga sumpa, dito sa atin sa Bonto Puso yan. Isusumpa ka na hindi ka na magkakaroon ng anak, isusumpa ka na hindi ka magkakaasawa, isusumpa ka na tatanda kang dalaga o babae, isusumpa ka na hindi ka na aasenso. Friends, sometimes akala natin ay hindi totoo yung mga yun. Kasi ang sabi ng Bible ay kapag may dalawang nag-agree sa isang bagay, mangyayari. But we have to break that. Kaya tamang sabi ni Jesus Christ, anumang mapagkasunduan ng church dito sa lupa, anumang talian nyo, tatalian sa langit. Anumang kalagan nyo, kakalagan sa langit. Kaya nga yun yung deliverance. Nakuha po ninyo? So we have to deal with those things. We have to break all the curses of the enemies. And then yung transparency, yung sinasabi ko sa inyo, na ita-transfer po yung curse. Gets? Halimbawa, galing ako sa pamilya na nag-immoral yung tatay ko. Yung seed kaagad na nasa akin ay seed of immorality. So I have the tendency na gagawin yan. Tama? Halimbawa, yung nanay ko ay galing siya sa pamilya na witchcraft o kaya yung nanay ko ay alam niyo yung main niya, may makating kamay, yung nagnanakaw, yung nanguumit, yung hindi mapigilan yung sariling nagnanakaw kang ganyan. Pag may nakita kang gusto mo, kinukuha mo, at pagkatapos di mo pinagpapaalam. Siyempre, Pero yung naisasalin yun. So, nasa kanyang seed yun. Pagka ngayon mag-aasawa sila, yun yung sinasabi ko sa inyo, nagkakaroon ng legal access ang demonyo. Kita niyo yan? Do not give place to the devil. Consciously and unconsciously, you are giving unclean spirits an entry gates that becomes a legal access for them to operate in your life. Nakita niyo yan? Magkaka-access sila. Kaya nga yung mga prone to accident is another oppression from the devil. Yung palagi kang may aksidente, lalong-lalo yung mga tragic. So dapat rinitrace po yan. Kasi po ay trabaho yan ng mga evil spirit na ilagay sa linya ng pamilya. So in humans, there are portals in the body. Meron silang daanan. Pag sinabing portals, gateway. Yung sa katawan, sa babae, yung tinatawag nating umbilical gates. Sa lalaki, yung genitalia gates. There are two gates through which generational blessings and curses passes through. Sa genitalia gate, ito yung tatay. Sa umbilical gate, ito yung nanay. Ganito po yan. Kung ang dala ng nanay ay blessing at ang dala ng tatay blessing, yung blessing i-release ng lalaki sa babae. Yung blessing, ang i-release ng babae sa kanyang umbilical cord galing sa kanya yun. Nakuha niyo? Ipipid niya sa bata Kasi yung bata napipid siya sa umbilical cord ng nanay. Kung ano yung merong sistema yung babae. So it must pass through the gate. If the curse of coming from the mother, it will pass through the umbilical gate. If the blessing or curse is coming from the father, it pass through the genitalia gate. Meron po silang ginawang research sa ibang bansa. Tapos nag-interview itong great man of God na ito. Meron pong mga psychologists at mga scientists at mga doctors na mga Christians. In-interview po nila ang some 3,000 na mga young people na lalaki at babae. At pagkatapos, pinag-aralan nila kung ano yung experiences nila na unique noong nagkaroon sila ng sex before marriage, na nagtalik yung lalaki at babae, na hindi pa po sila hindi sila kasal. Alam niyo, nung interview sila, nung nag-gather nila, nagulat yung mga expert nito sa nakuha nilang yung naging conclusion nila sa kanila pong study. Na ang explanation saka po yung mga testimony ng mga babae, karamihan sa mga babae daw, dahil nga raw po sila nagre-rebelde sa kanilang puso, sa mga pamilya, sa mga magulang. Then yung mga lalaki din na galing sa rebelling, pagre-rebelde dahil sa pamilya din,
nung daw yung mga unang tagpo ng pagsisex nila, pag sex daw again, pag-release ng sperm cell ng lalaki doon sa babae, meron kaagad daw bumabalot na kakaiba sa isip at saka sa sensational feeling ng babae na kakaiba. That there's something wrong that was released inside her. And from then on, kaya merong remorse na tinatawag. Magsisimula na itong babaeng to na mapuno ng takot, mapuno ng siguro magpapakamatay na lang ako pag di ako maintindihan ng mga magulang ko sapagkat merong na-release sa kanyang curse. Ako po rin yun. You will lose your position. You will lose your confidence. So yun ang mga naging experience at yun ang naging study nila. Kaya po pala talagang na i-release mo, na isasalin mo yung curse o kaya blessing. Kaya nga po kapag nagkaroon kayo ng sex before marriage, you are going to release the wrong seed. It's the seed of what? Curse, not blessing. Nakuha po ninyo? Kaya kita nyo karamihang mag-asawa, ewan ko pero I want you to listen to this, na nagkaroon ng sex before marriage, although siguro umunlad kayo financially, pero makita nyo sa mga anak ninyo, ang gugulo nila. Bakit po? Tapos ang hirap-hirap, lagi kayong nag-aaway na mag-asawa sapagkat nagkaroon ng legal access ang kaaway sa inyo. So it has to be dealt with. Amen? Ako po, hindi po ako perfecto, hindi kami perfecto mag-asawa. Buti na lang hindi kami dumating sa punto na magkaroon kami ng sex before marriage. Because lahat ng magkasindahan ngayon, pwedeng mangyari yan. So be careful. Sabi nyo nga, be careful. Now, kita nyo, kaya kung bakit si Jesus Christ hindi pinadaan kay Joseph yung kanyang seed, yung Diyos na nagkatawang tao. Pinadaan yon sa seed ng Holy Spirit. Dala-dala ng Espiritu yung seed na yon, nilagay kay Eva, pagkatapos pre-serve ng Holy Spirit yun. Kaya nung naghalo yon sa kayong egg cell nung babae, dun sa virgin na yon, kapatid, na-preserve yung seed ni Jesus Christ. Kaya isinilang siyang walang kasalanan. Amen? So, blessing yung dinala ng Diyos. God, sabi niya, is Emmanuel, is with us na parito siya. Kaya yung ating tagapagligtas is Blessed Savior. Amen? Blessing ang dumating dito. Kaya dapat ikaw, nung nasave ka, dapat mong alagaan ang sarili mo na yung magtatayo ka ng pamilya. Blessing din dapat yung seed na ilalagay mo sa magiging wife mo. Amen? Para yung magiging mga anak mo, may sasalin sa kanila ay blessing na seed din naman. So dumadaan siya sa blood, sa life. Kasi yung egg cell at saka sperm cell is blood yun. Nakuha po ninyo? So that's why iningatan ng Holy Spirit yung cell na yon, yung blood na yon, sperm cell na ilalagay kay Mary sa sinapupunan niya. So even po si John the Baptist, kung titignan ninyo, nasa tiyan pa lang siya, ay filled na siya ng Espiritu ng Diyos, sabi niya. Bakit po? Yung tatay niya at saka nanay niya, they are both what? Blessing. They are carrying the blessing seed inside them. Nakukuha po ninyo? Now, so bring your entire family to Jesus now. We are about to discuss and to give you how to be delivered from these curses and oppression of the enemy. Ang sabi niya, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle to all men, up to teach. Magmula nung natutunan ko itong prinsipyong ito, ang dealing ko ngayon sa lahat ng tao, maging sa mga miyembro ko sa church, but no matter how stupid and how foolish and how stubborn and how rebellious and disobedient these generations and even members of the church, nagkaroon po ako ng matinding patience sa kanila. Dahil akala ko, normal lang na problema ng taong yan. Alam ko ngayon na meron pong nagmamanipulate na evil spirit or kingdom or a force of darkness sa isip, sa emosyon, at saka sa will ng tao. Nakuha po ninyo yun. Kaya kung bakit dinadagdagan ko ng pangunawa. Ang sabi niya sa 25, kasi tignan nyo, pag ako yung pastor na high blood, pag nakagawa ng mali itong mga taong to, at pagkatapos nire-review ko kagad sila, pinapagalitan ko sila, nakita nilang umuusok palagi yung ilong ko, at pagkatapos tinitira ko sila, pare-parehas kaming nabibiktima ng diablo noon. Tama po ba yun? Tapos yung mga anak ko at saka yung asawa ko, nakikita nila ako bilang pastor na ganun ako, lagi ako nagagalit, high blood ako, inaaway ko mga tao, tapos sa preaching ko, hindi ko sila nafikid, kundi linalambas ko lang sila sa pulpito. Hindi namin napapansin na pare-parehas pala kaming pinaglalaruan ng diablo. Ino-oppress kaming parehas. So I have to mature to become like Jesus also. So that the people can say the patience, the fruit of the Spirit in my life. And so with our parents today, kung gusto niyo ma-deliver yung mga anak niyo, amen? Kasi ang sabi niya sa 25, in meekness, anong sabi niya?
Instructing those that oppose themselves. So right away, kaya pala yung mga anak natin, o kaya mga members natin, o kaya mga trabahador natin, o co-worker natin, kaya pala they are doing stupid things and foolish things. They don't obey. Ayaw nilang sumunod kasi they are opposing themselves kasi meron silang confusion. Meron silang trouble sa loob, troubled soul sila. Kasi po, ang unang nakapag-impact sa kanila ay yung pong naisalin sa kanila marahil na curse from the generation in the first generation. Nakukuha po ninyo? Kasi nagkaroon ng legal access ang diablo sa kanila. Kaya ang titigas ng ulo nila ngayon. No wonder why ang gobyerno natin, maski anong programang ibigay ninyo, hindi mababago mga kabataan ngayon, malibang sila ay i-release sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo at ilipat sila sa kingdom of darkness to the kingdom of light. Nakukuha po ninyo? It is a spiritual battle, not a physical battle only. Nakukuha po ninyo? So, in meekness, instructing those that oppose themselves. Nakita yung salitang instruct? Ibig sabihin ng instruct ay talagang masugid na dahan-dahan talaga at pasensyoso talagang pagtuturo at pagtitrain sa mga tao. Sapagat kailangan mong maipakita sa kanila. Kaya itong binibigay ko sa inyo, 3 series ito, ini-instruct ko kayo na makita ninyo at malaman ninyo na ito pala yung sikreto ng kingdom of darkness na ginagawa niyang pangluloko sa pamilya natin, sa mga churches natin, sa ministry natin, at sa pagkatao natin, sa business natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin. Okay? If God, sabi niya, per adventure, baka sakali, sabi niya, God will give them what? Repentance. Alam niyo yung salitang repentance dito? Change of mind. Nakuha po ninyo? Kasi ang inatake ng diablo ay yung mind ng tao, yung soul. Kung mga Christian yan, ang ino-oppress niya, minamanipulate niya yung soul, yung mind. Nakuha po ninyo? Kaya tama ang sabi ng Bible, our weapons and our war is not by flesh and blood, sabi niya, but by pulling down of strongholds, by casting down imaginations of the mind. So, nandito yung stronghold ng diablo. Nandito yung oppression. Kaya kung bakit ikaw ay mahina yung emosyon mo, o minsan sobra yung extreme yung pagiging malungkot mo, extreme yung pagiging masaya mo, pinaglalaroan ka ng diablo nun. Bipolar ka, lagi kang tinotopak, nakukuha ninyo, hindi mo mapigil yung emosyon mo. Supposed to be ang meron tayo yung fruit of the Spirit. Love, joy, peace, temperance, self-control, di ba? Patience, and again, since there is no law, sabi po niya. Pero bakit magulo yung emosyon ng mga kabataan ngayon? Bakit yung utak nila ay fluctuating? Minsan matino, minsan hindi. Kasi po, yun po ay meron pong oppression at saka manipulation ng kaaway. Kaya ang sabi niya, pwedeng ma-change yung mind na yun. Kung may instruct ng mga servant ng Panginoon, yung mga disciples. Amen? Disciplers. Kaya kita nyo kaya napakahalaga ng becoming like Jesus discipleship. Kaya sa discipleship, bakit 4 generation yon? Bakit 4 generations din ang discipleship? Kasi po, nire-reverse ng discipleship yung curse ng generational curse na 4 generations. Kaya gusto mo talagang magkaroon ka ng masasabing you became like Jesus, dapat si Sandro, ikaw yung generation una, tama? Meron kang na-soul win, dinisciple mo, tama? Yung na-soul win mo, magdidisipulo siya ulit ng isa, tama? Tapos yung dinisipulo mo, magdidisipulo siya isa. Para sa ganoon, mag-reverse yung curse. Pero kung hanggang dito ka lang, wala kang nadadala sa Panginoon Diyos, you're going to have hard time to really grow as a Christian. Amen? Pag na-acknowledge na nila yung katotohanan. Now, and they that they may recover themselves out of what? The snare of the devil who are taken captive by him at his will. Ang ibig sabihin, may snare si Satan. Ito yung trap. Halimbawa, halimbawa ikaw ay in-instigate ng diablo, binigyan ka ng trabaho. Nagtrabaho ka ngayon. Nung nagtrabaho ka, tapos sabi ng boss mo, Orly, ganitong gawin mo. Ang i-report mo, ganitong oras, pero hindi yan ang tamang oras. Ako nang bahala sa'yo, babalatuhan kita. Tapos, natetempt ngayon si Orly. Ini-instigate siya ng diablo, tama? Hindi alam ni Orly, trap yun ng diablo para ma-position siya ng diablo sa curse. Kasi sabi niya, blessing if you obey. Curse if you disobey God. Nakuha ninyo? So, na-tempt na si Orly, sinunod niya ngayon yung dictation ng mind niya. Hindi niya alam, there is evil spirit behind that is working in him to the children of disobedience. Sabi niya, no?
Si Orly, bantad siya sa pagiging disobedient niya sa Diyos. So ginawa niya ngayon yun. Hindi mo alam na ipasok ka niya ngayon sa trap. At pagkatapos, nagkaroon ngayon, naging captive ka ngayon sa will ni Satan. Yung gusto niya ngayon. Nagkakaroon ngayon ng manipulation. Kaya magtataka ka, maski anong gawin mong pasok ng trabaho, o kaya start ng business, makipagrelasyon ka, manlikaw ka ng babae, hindi nagiging successful. Bakit? Kasi merong trap at saka manipulation sa Satan sa'yo. Na-position ka niya sa curse. Nakukuha niyo yun? So, kailangan ma-break yan. Kailangan mawala yung connection. Kasi binigyan mo ng legal access. Nakukuha niyo yun? So, lahat ng nangyayari sa atin ngayon, bakit hindi nagpa-prosper, hindi siya nagiging blessing, sa halip, pambira pera na naging bato pa. Alam mo yun, Sandro, halimbawa yung transaction mo, magkakabilihan na ng lupa, tapos magbabayaran na bukas, biglang uurong pa. Bakit ganun? Sinasabi ng Diyos sa atin, binibigyan niya tayo ng clue, hindi niya tayo pinaparusahan. Sinasabi niya, you have to renounce your disobedience. Nagigets ninyo? So, balikan mo. Remember from whence thou art, sabi niya, fallen. Because you disobeyed God. So, sa mga mag-asawa, kung meron kayong ginawang sex before marriage, bago kayo magpakasal, nagpamilya, dapat pag-usapan nyo sa pamilya yan. Kung nagsasama kayo ngayon hanggang ngayon hindi kayo mag-asawa, no wonder kung merong curse yan. Dapat ninyong iayos yan. Naintindihan niyo, magsasuffer yung inyong magiging mga anak. Nag-gets niyo? So now, let's go to the last one and then we will pray for healing and deliverance. Basahin na natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. The Spirit of the Lord anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are. So this is the desire of Jesus Christ. Kaya kung bakit pagdating ni Kristo, hindi ho siya nagtayo agad ng relihiyon. Ang tinatagpo niya, ibinalik niya yung kingdom niya rito, at yung mga nasisave na mga tao, yun ang tinawag niyang church. Nakuha po ninyo? At inutusan niya ang church na go, ang sabi niya, and preach the gospel. And as you preach the gospel, you have to cast out demons. While you do the preaching, in your mind, you are casting the enemies. Kaya kung titignan niyo yung Mark 16, 15, and 16, alam niyo kung kukumpletuhin niyo yun, hindi binabasa ng karamihan yun kasi takot basahin. Akala natin ang Great Commission, soul winning lang. Pero tignan niyo Mark 16, 15 and 16, 15 and 16. Sabi nga ganito. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That is Great Commission. Tama? And then let us go down to verse 17 kaagad. And this is the sign shall follow them that believe it. Ito raw po yung sign ng mga mananampalataya ng church na nananampalataya sa Diyos. Okay? Ito ang sabi niya. In my name, ano sabi niya? They shall cast out devils, they shall speak with new tongues. Yung tongues na yan, hindi yung blah, 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 ha? Dialects po yan. Nakita natin yan sa Book of Acts. It is an understood, well understood dialects ng mga tao. And sabi niya dyan, and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ibig sabihin, dumating sa iyo ang langit kung totoong nangyayari ito, sapagkat lahat ng ginawa ng Kingdom of Darkness dito na binulag niya ang tao, inilagay niya sa captivity ng mga tao, mapapalaya tayo dyan kung ginagawa natin yung trabaho natin. So that's why whenever I go to one place and then I share the gospel or I do the sharing of the gospel to anyone, in my mind, I am rebuking right away the presence of the Kingdom of Darkness in that place and to those people. And then as I share the gospel, it's so powerful. For the gospel is the power of God unto salvation. Amen? So mga kapatid, so sana ay gawin natin yung trabaho natin bilang isang church. Pero bago mangyari yon, i-check muna natin yung pamilya natin para makita natin kung ano yung oppression, kung ano po yung manipulation, kung ano po yung curse na meron yung pamilya natin. Amen? So let's go to healing and deliverance. May Jesus deliver us today. Amen? So lahat po ng mga Christians, makinig kayo, na meron kayong emotional breakdown, meron kayong emotional damage. Alam niyo yun, meron kayong mental breakdown, meron kayong mental issues, at meron kayong spiritual breakdown, meron kayong spiritual problem na hindi kayo mag-grow to become like Jesus. And then even physically, meron kang issues physically. God wants you to be delivered from those kind of bondages. Amen?
So we don't believe yung ginagawa nila sa labas na nagkaroon sila ng mga crusade. We believe that individually and by family, God can work through us. Amen? So tignan po natin. Unang-una, if you want to be delivered and to be healed, you need to receive. Sabi nyo nga po, receive. What to receive? You need to receive the provision of God through the shedding of blood of Jesus Christ on the cross of Calvary. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kailangan mong tanggapin, i-acknowledge si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay sapagkat ikaw ay tinakpan na at hinugasan na ng banal na dugo ni Kristo. Mind this, the devil is scared of the blood of Jesus. There is power in the blood. Amen? So mga kapatid, let us receive first Christ because if you receive Jesus as your Lord and Savior, He will not only cover you with His blood, He will not only wash you with His blood, but He will take away all of your sin and the curses of sin in your life. Amen? So receive. Let us bring all of our sins and issues on the cross of Jesus. Pero kung saved ka na, at ikaw ay nilalaro ng diablo sa isip mo, sabihin mo lang sa kanya, Satan, get thee behind me, you cannot prevail because Jesus never fails. Amen? Because I've been washed by the blood of Jesus Christ. Tatakbo yan sapagkat takot siya sa dugo at kay Kristo Jesus. Not only receive, but number 2, what? Repent. Ang repentance po ay change of what? Mind. Na mula ngayon, sasabihin mo, hindi na ako ang Lord. Hindi na yung wife ko ang Lord. Hindi na yung boyfriend ko ang Lord. Hindi na yung material ang Lord. Hindi na yung pera ang Lord. Amen? Hindi na yung feelings ko ang Lord. Ang Lord ko ngayon si Jesus Christ. You have to change your mind. Amen? You need to declare that Jesus is the Lord. Kasi tignan nyo ha, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Pati yung katawan mo na tinitirahan ng Holy Spirit at pwede rin tirahan ng evil spirit pag hindi ka saved. And then, dinil mo, sinuko mo yung katawan mo sa Panginoon. Kaya iingatan mo na yung katawan na yan. Hindi mo na siya ipapanood ng pornography, tama? Hindi mo na siya ihitit ng sigarilyo. Hindi mo na siya iinom ng alak. Hindi mo na rin siya ipapahawak sa mga lalaki kung di pa kayo mag-asawa. Amen? Hindi na ka na rin mga hawak ng babae kapag hindi mo pa siya asawa. Naintindihan niyo yun? So, ingatan mo yung katawan na yan sapagkat siya na templo ng Holy Spirit. Sabi niya, taste not, touch not. Nakuha ninyo? So, hindi mo hawakan ng alak, hindi mo hawakan ng sigarilyo, hindi mo hawakan ng baraha, hindi mo hawakan ang hindi sayo sapagkat nanakawin mo yan. So, sabi niya, present your body as a living sacrifice. Be not conformed to this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is the good, acceptable, and perfect will of God. So, yung will niya, yung lordship niya sa buhay mo. So, una po, receive. Pangalawa, repent. Of course, you have to say sorry sa mga nagawa mong kasalanan. Amen? Ang ginawa ko po noon, pinaupo ko dyan si Bangbang, si Jaire, yung asawa ko, and then I confess to them. Kasi if you have fault with one another, sabi niya, confess one another. Tama? Kinonfess ko sa asawa ko yung mga animosities ko, yung mga pagkukulang ko nung nakaraan sa kanila, lahat ng sama ng loob ko, and then kinonfess ko sa mga anak ko, and then hiningi ko ng sorry sa kanila, tapos ganun din sila, hiningi sila ng sorry sa akin, kinonfess din nila. Yung mga anak namin, yung mga ginawa nilang tinagong mali noon, ganun din. So we have to unveil all of those legal accesses of the devil. Pati po yung mga kinupit ko nung bata ko na naging legal access. Amen? Kung meron kayong mga ninakaw objects na hindi sa inyo, you better deal with that. Nakuha ninyo? So, pati po yung nung nagpapasar ako sa Bataan na meron akong isang inutakan na isang tao doon na sa halip na bayaran ko siya ng ganito ay dahil in-instigate ako ng kanyang tauhan na, boss, huwag ka na magbayad sa boss ko ng ganon. Sa akin ka na lang magbayad, ito lang ang amount. Pati po yun, ikinonfess ko sa kanila lahat yun. Kailangan malaman nila na wala dapat magiging legal access na ang kingdom of darkness sa amin. Sa pamilya namin, because we want to be released. Ano po, alam po ninyo, praise the Lord, I started to see something great happening in my family and to my kids. Why? Because it's not because I'm better and I'm good, but because God is really good. Amen? So mga kapatid, hindi po pagalingan ito, kundi ito po ay paayusan ng buhay sa Panginoong Diyos. Amen? So ano pa?
Renounce. Sabi nyo nga po, renounce. Yun po yung renunciation, yung kinakailangan mong i-acknowledge kung ano yung mga nagawa mong mali nung nakalipas at saka i-renounce mo kung ano yung pinanggalingan mong pamilya. Trinace ko kung ano yung ginawa ng mga lolo namin noon, yung lolo nila Annabel sa tatay. Nakita namin wasak-wasak yung mga pamilya nung nakaraan. So, at pagkatapos nung nakita namin yan, and then we have to renounce. Ang ibig sabihin ng renounce is what? Breaking the pattern. Kasi merong chain of pattern ng diablo. Hanggat di na-break yun, and then, hindi ka madi-deliver. Di ba sabi ni Jesus Christ, the Spirit of the Lord anointed me to preach the gospel to the poor. Tama po ba? Pagkatapos, and to what? Bring healing and then deliverance to them who are captive. So we need to be disconnected from all the connections of evil spirits in our families. Okay? And all legal accesses niya. Okay? So naalala ko lang, yung asawa ko mahilig mamili ng yung mga antiques. Bihira. Nagtataka ko nun, merong time sa amin nun, mga year 2000, siguro ko yun, mga 2011 or 2010. Ang higpit-higpit ng buhay pambihira, wala kaming makain. Tapos nakita ko may naka-display doon na hindi ko alam kung saan niya nabili na mga yung bronze na mga na lagay ng kandila at ko parang yung Aladdin, I don't know kung saan galing yun, basta nagustuhan lang niya, pinagbibili niya. Alam niyo, what I did is, linagay ko sa kahon niya, tinapon ko yan. Because there is a legal access of demons also in some objects na iniingatan natin at tinatabi-tabi sa mga bahay natin. O kung niyo, yung occultism na tinatawag. So, those are the things that we need to address to see. So we can cut all the connections and legal accesses of demons. And then, pangatlo, una, receive, repent. Pangatlo, renounce, cut all the connections. Number 4, and then submit yourselves to God. Sabi ng James 4:1, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi ka tatakbuhan, hindi ka iwanan ng diablo hangga't ikaw ay mataas. Sabi niya, sino raw po, sabi niya, he that humbleth himself, sabi niya, James chapter 4. Basahin niyo yung James chapter 4, 6, 5, 6, 7. Sabi niya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Sabi niya, if you humble yourself, then He will give you more grace. But if you, sabi niya, if you, yung tinataas mo yung sarili mo, God will eschew you. Sabi ng Bible. Okay? But if you submit yourself to God, and then sabi niya, resist the devil and he will flee from you. So napakalaga po talaga na nagpapasakop tayo sa Diyos. So receive, repent, renounce, and then resist the devil, rebuke the devil. So ang diablo, hindi ka niya iwan. Hindi ka naman nagpapasakop sa Diyos eh. Ang Diyos mo pa rin sa puso mo eh, pera eh. Ang Diyos mo pa rin sa puso mo eh, yung sarili mo eh. Ang Diyos mo pa rin sa puso mo eh, yung trabaho mo eh. Ang Diyos mo pa rin sa puso mo yung boyfriend mo eh, yung girlfriend mo eh, yung mga anak mo eh, yung asawa mo eh. Hanggat hindi ka nagpapasabit sa Diyos, hindi ka iwanan ng diablo. Bakit? Eh, nasa position ka ng curse eh. He can oppress you therefore. Nakuha ninyo? Kaya kailangan natin i-give up sa Diyos ang lahat-lahat. I am crucified with Christ, nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. Okay? Nakuha po ninyo? Kaya po yung mga may asawa dyan na yung mga ex ninyo hanggang ngayon naalala natin, give them all to Jesus. Amen? Amen? Alright? And then, walk in freedom because freedom is not automatic. You have to put off the flesh and then put on the Spirit. Amen? And walk in the Spirit. And then last, renew. Sabi nyo nga po, renew. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, just, pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, ano sabi niya? Think on these things. And those things which you have both learned and received and heard in me and seen in me, ano sabi niya? Do. So dapat ang gagawin mo ngayon, yung gusto mo ng Panginoon na tama. Hindi na yung gusto mo. Nakuha niyo? Anong sabi niya? And the God of peace shall be what? With you. Ting! Biglang titino yung isip mo. Ting! Biglang magkakaroon ka ng kapayapaan. Ting!
yung emotion mo biglang magbabago because you will begin to love the Lord thy God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, and with all of your mind. Hindi na yung love of money, love of flesh, love of things, and love of people, but love of God first. Amen? You renew. Tama po ba yun? And then ano po? Resume. Dapat gumawa ka na ulit ng kalooban ng Panginoong Diyos. Alam niyo, nakailang turo na ako ng deliverance sa church eh. Yung iba, emotionally, na-excite sila. Pero bumabalik ulit din sila sa bankruptcy. Bakit po? Hindi naman sila nag-resume sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang ni-resume nila, yung kalooban nila. Pinagpatuloy nila yung gusto nilang gawin. Balik ulit sila sa mga, binigyan ulit nila ng lugar si Satan para makapag-work sa kanila. Ako po ninyo. So you have to close. You have to break and cut the connection of legal accesses of Satan in your life. Amen? And the demons. And then you have to follow God. You walk in the Spirit. Kaya kita niyo itong batang ito, nung inaalihan siya naman sa mga Espiritu, gustong sumama kay Kristo, ang instruction niya, Jesus suffered him not, but said unto him, go home. So dapat una kang maging discipler at testimony sa pamilya mo. Kasi nakita ka ng pamilya kung gaano ka kagulo eh. Pag nabago ka, yung pamilya mo mismo, baka pwedeng masave. Amen? So go home, sabi niya, and to thy family and friends, and tell them how great things the Lord had done for thee, that He had compassion in thee. So ang isang taong na-deliver, na-heal, magsisimula siya ngayong i-impact yung ibang mga tao. Una yung pamilya niya at yung mga ibang mga tao. Wow! Praise the Lord! Amen? So number 1, receive Jesus if you are not yet saved. If you are saved, you have to repent. Tama? Then renounce, and then resist, and then ano po? Renew, and then resume. Gawin mo ulit yung kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Itong tao ito na pinispos ng evil spirit, pinalayas ni Kristo, nung pinalayas niya, pero hindi siya nag-resume, hindi siya nag-renew, hindi siya na-save, hindi niya tinanggap ang Panginoon. Napalayas lang ang evil spirit sa kanya. Ang ginawa ng evil spirit, then he said, ang sabi niya, I will return into my house from whence I came out. Kasi itong katawan natin, magiging katawan ng evil spirit eh. Sa halip na Holy Spirit. Tama po ba yan? Pero kung saved ka, hindi ka naman niya magagawa ito sa'yo. Ang pwede niya lang gawin sa'yo, hindi kanya kayang tirahan, pero kaya kanya ulit i-oppress. Tama? Kaya kanya ulit i-instigate para maibalik kanya sa posisyon ng curse sa halip ng blessing. Yung disobedient ka na naman ulit sa Diyos. Kaya kita mo maraming Kristiyano, nag-revival, na-revive, magbabago na raw siya, babalik ulit siya doon kasi empty pa rin siya. Tama? Wala pa rin yung kalooban ng Diyos sa buhay niya, hindi pa rin niya ginagawa. Tama po ba yun? Nalinis lang siya, nagsisi lang siya ng revival, tama po ba? Pero he is not doing the will of God in his life. So, ang sabi niya, he goeth and taketh himself 7 other spirit more wicked than himself. And they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Kaya kita mo maraming mga Kristiyano gano'n ha, hindi ka man napasok ng evil spirit, pero pagkatapos magbabackslide ka ulit as mas masahol pa doon ulit ang gagawin mo. Sapagkat, it's the same principle applied. The evil spirit will take another evil spirits more wicked than them para lalo ka pa nilang impluensya. Kaya kita mo ha, maraming mga Kristiyano na nagre-rebelde, lumalaya sa church, nagmamalaki, sabi nila, hindi ko bati ang church, hindi ko bati ang pastor, hindi ko bati ang mga Kristiyano. Akala nila normal yon. But more wicked spirits are what instigating and what oppressing them. So they need deliverance. Amen? So today, my friends, are you ready to pray for deliverance? Kung kayo po'y nanonood ngayon at kasama niyo yung mga anak ninyo, kasama niyo yung asawa niyo, you better be ready. You have to renounce all the sins. You have to think right now kung ano yung pinanggalingan, kung bakit ganitong pamilya ko magulo. Kailangan mong isipin ano yung disobedience mo nung bata ka. Ano yung nakita mong ginagawa ng pamilya mo nun na mali. At kung ano po yung maling ginawa ninyong mag-asawa. At pagkatapos yung mga anak ninyo ngayon kaya sila nagkaganito. We have to renounce all of those wrong things. Amen? Alam niyo merong church na akong ginawakan sa Batanon, galing sa isang church na twice a year literally nagdi-divide. Yung mga miyembro ang re-rebelde. Silang gusto kumontrol sa finances ng church. Gusto nilang gawing pawn lang yung pastor, yung leader. Alam niyo nung nakita ko yun, hindi umalis ang curse hanggang ngayon. Hanggang ngayon hindi makabangon yung church na because everybody wanted to manipulate everything. My friends,
We cannot do that in the work of God. Amen? So ngayong oras na ito, tignan ninyo kung ano yung nagdadahilan bakit hindi kayo makaalis-alis sa mga curses na yan. Amen? Walang naglagay sa curse na yan sa inyo. Kayo ang namili sa curse na yan. Sapagat ang Diyos naglagay siya ng blessing at saka curse. Amen? At kayo ang nag-invite sa kaaway, kaya kung bakit binigyan nyo siya ng, you give place to the devil so that he can put up his pattern of legal access in your life so that he can oppress you, he can manipulate you. So we need to be delivered. Amen? So ngayong oras na ito, sabi niya rito, for we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against those mighty powers of darkness who rule this world, and against wicked spirit in the heavenly realms. So that's why we need Jesus now. Sabi niyo nga po, I need you, Jesus. So that's why if you use the name of Jesus by faith today and claim the power of His blood, the devil will run away. But you have to acknowledge kung ano yung mga binuksan mong naging legal access ng diablo. So tayong lahat, mga kapatid, ay lumapit sa Panginoong Diyos. If you are ready, maganda po kung kasama niyo yung mga anak ninyo, asawa niyo, maghawak-hawak kamay kayo, at tayo po'y manalangin. Una po ay you follow after me sa prayer na ito, and then the last, I will pray for you, and then we will close. Okay? So po tatong lahat ay manalangin. Sa oras na ito, para sa mga hindi pa talaga saved, na alam ninyong natatakot kayo na parang hindi kayo saved, then you need to be saved first. And to those who are saved, I want you to think right now kung ano yung mga kasalanan, kung ano yung mga naging opening ninyo na linagay sa kaway. Let us pray. Panginoon naming Diyos, sa oras na ito, inaamin ko, ako po'y nagkasala at isang makasalanan. Humihingi ako ng tawad, Panginoong Jesus. O Diyos na banal, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo ako, linisin at takpan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Nagsisisi ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya ako na si Kristo lang ang tagapagligtas. Siya ang Panginoon. At kinikilala ko rin na kayo po ang giver ng gift ng eternal life. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Panginoong Jesus, inaanyayahan kita. Pumasok ka sa akin. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan. At sa oras na ito, Panginoon, gusto ko po na maputol, ma-break ang patterns, ang connections, ang lahat ng legal accesses ng demons, ng kingdom of darkness sa buhay ko, sa pamilya ko, sa mga anak ko, at sa lahat ng anggulo ng buhay ko. Kaya ngayong oras na ito, binabago ko ang aking pag-iisip. Panginoong Jesus, I declare you now, you are the Lord of my life. You are the King of my life. I denounce Satan and I denounce the world. Hindi na ito ang aking King. Hindi na ito ang aking Lord. Hindi na yung gusto ng mundo, hindi na yung gusto ng laman, hindi na yung gusto ng diablo ang aking susundin sapagkat ikaw, Jesus, ang aking Lord sa aking buhay. You are my King, and I change my mind. At sa oras na ito, I want to tell you, demons of hell, kingdom of darkness, and you, Satan, I have been washed, I have been cleansed by the precious blood of Jesus Christ. And I declare today na lahat ng legal accesses mo, lahat ng iyong legal access na connections mo, mula sa kauna-unahan pa na lahi ng aking pamilya, sa kalulolulohan hanggang sa aking mga magulang, hanggang sa akin, gusto kong ngayong oras na ito ay i-renounce, gusto kong putulin ang iyong connection. Lahat ng nagawa kong kasalanan, lahat ng ginawa kong pagbibigay ng lugar sa iyo, evil spirit, at Satan, ngayong oras na ito, pinuputol ko ang aking relasyon sa iyo. Pinuputol ko ang aking connection sa inyo. Lahat ng curse ng immorality, lahat ng curse ng lying, lahat ng curse ng pornography, lahat ng curse ng
ng kahirapan, lahat ng curse ng karamdaman, lahat ng curse ng kasalanan, lahat ng curse ng rebellion, lahat ng curse ng katigasan ng ulo, lahat ng curse ng walang prosperity. In Jesus' name, I resist and rebuke all of this. At tinatanggal ko at pinuputol ko ang aking mga connections sa inyo. And I declare right now, in Jesus' name, victory over you, Satan. Get thee behind me. You cannot prevail because I have now Jesus as Lord and King of Kings. And so right now, I renew my mind, Lord Jesus, that everything that I have learned from now on, I will submit to you, that I will obey you in your will in my life. Panginoon, not my will, but thy will be done from now on. That I will only think of the good, truth, right, honest, and good report. Lahat ng negative na isasaksak ng junk sa isip ko, lahat ng pangit na isasaksak na sa akin mula ngayon, wala na po sa akin yan. Ang akin pong yayakapin ang mga pangako mo sa mga salita mo. At sa oras na ito, help me to obey you so that I can resume with my life again. I claim all of this and I declare all of this. I am declaring deliverance from the hands of Satan, his oppression and manipulation, and any curse that I was being put into. In Jesus' name, I declare and I release deliverance in Jesus' name. And even healing sa aking katawan, healing sa aking emosyon, healing sa aking mental. Bigyan mo po ako ng pag-iisip na katulad mo, Panginoong Jesus. And right now, I claim Holy Spirit, come into my life and fill me and anoint me and lead me from this time forward. God, thank you so much. Help me to be like Jesus. Help me to help others to be like Jesus also. Salamat ng maraming marami. Ito pong aking pananampalataya at panalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. I hope, mga kapatid, ay binigay nyo lahat-lahat sa Panginoong Diyos. Give them all to Jesus. Amen?